Ganito ang eksena kahapon, ika-28 ng Nobyembre sa labas ng isang hotel sa Pasay City. Sumugod ang mahigit 100 puwersa ng pulis at National Bureau of Investigation sa hotel na ito, kung saan umano nagtago ang 3 sa mga opisyal ng SunWest Inc. na may warrant of arrest kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Para sa mga DDS at kritiko ng Marcos admin, this is overkill. More than 100 men to arrest 3 civilians? Parang KOJC siege daw ang PEG. Pero para sa maraming observers, this is a show of force and political will to hold alleged criminals accountable. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. At ito ang dahilan kung bakit nag-flip o bumaliktad na si Zaldico, ang beneficial owner ng SunWest Inc. na biglang naging patron saint at bagong idol ng mga DDS. Just imagine, from a multi-billionaire with massive political clout to a fugitive without power. Si Zaldi, dating chair ng makapangyarihang Appropriations Committee sa Lower House, had both political and economic power last year, which he allegedly used to amass billions. Billions daw ang ninakaw niya, kaya nagkaroon siya ng napakaraming assets at businesses. Kasama dito ang mahigit 4 na bilyong worth of air assets na kinumpiska na ng gobyerno. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Lahat ng ito, bank accounts, properties at iba pang negosyo ay unti-unti nang kinukuha ng Estado. Biglang bumagsak ang mundo ni Zaldi kasama ang pamilya at mga kamag-anak niyang umaasa sa gobyerno. Lahat ng construction businesses nila na nakaasa sa mga government contracts, back to zero. Kaya nagbalik loob si Zaldi sa mga Duterte, ang mga taong dati niyang kasosyo o kaalyado sa kapangyarihan, para muling makasampa sa political gravy train. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. All the trappings of political quid pro quo are present. May kapalit ang pagbabaliktad ni Zaldi, lalo na't perfect timing ito sa kumpas ng destabilization plot at mga protesta ng DDS laban sa Marcos admin. Kung dati kinasusuklaman siya ng mga DDS, tulad ng puganteng butanding na ito, ngayon hero at santo na siya sa kanila. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang contractor ng senador? Kayo naman, alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalo ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Weather lang. Pero si Zaldico, kung tutuusin, loyal lang sa pamilya niya. Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions
na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Mula sa pagiging Duterte asliker, naging asliker din siya ni Tambaloslos Martin Romualdez for money and influence. Ang sabi nga nila, ang corrupt na politikong gipit sa mga DDS kumakapit. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Zaldico's billions are now worth nothing without political power. Zaldico is a poor man with a lot of money. He has all the money in the world, but none of it buys him his freedom, or buys him his happiness, or buys him his comfort. If I were him, I would return back to the Philippines, face the charges. He says and he claims that he is innocent. Come home, notarize your statement, give your formal request, give your formal statement in court, and we will give you your day in court. At alam yan ni Zaldi, hindi naman siya bobo. Hindi kaya yaman sa gobyerno ng ganyan kung stupid ka. Kaya itinaya niya ang buong buhay, pera at pamilya niya sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan.